Yan mga pares, magandang umaga at ngayon ako magluluto ng pinakbet. Ayan. Yan po ang aking lulutuin ngayon. Ulam po namin ng aking mga kasama dito sa bahay. Bali sila yung nakakasama ko sa sa pagtitinda ng paris. Ayan po yan. Yan po ang sangkap ng aking pinakbit. Yan, simple lang po pero mamaya makikita nyo kung gaano kasarap po yan. Luluto si Ketop ng pinakbit. Parang against the light. Yan. Tataklo ba ng ilaw? Liwanag. Pasensya na po mga kapares ha. Medyo parang hindi maganda yung video pero sana pagpamanin na lang po ninyo. Ayan, ginayat ng kamatis. Inalis ang buto. Ayan. Alam po ba niyo yung buto niya? Napakasarap niyan. Ayan. Para sa inyong mga arthritis. Ayan. Pag masyadong malaki po ang kamatis, pwede nyo alisin ang buto. Pero pag maliliit lang po, pwede na rin yung isama yan sa pinakbit. Ayan, ginayat. Nilagay sa isang side na part ng plato. Yan po ang gagamitin ko sa pagluluto ng pakbit. Ang gagamitin ko pong bawang ay ang dry na, yung luto na po ng bawang. Ayan, hinimay ang kangkong. Ayan. Masarap talaga yan. Yan. Hinimay ng isa-isa. Ayan. Napakasarap po niyan. Ayan. Kung nakikita po niyo yung Mickey na yun, yung Mickey yun, hindi po kasama yun ha. Hindi po kasama sa pinakbit yan ha. Huwag kayong dyan ha. Ayan mga kapares ha, hindi po kasama yung nakikita ninyo yung pansit na yun, hindi po kasama yun. Yan lang hinihimay po. Ayan po ay may kalabasa. Mayroon din po siyang okra. Higit sa lahat, may kaunting ampalaya. Alam po nyo, yung binili ko ng mga mixable na ay puro gayat na sa palengke. Hindi na po ako ito lang po yung aking sangkap na ilalagay. Yan. Ang bagoong ko pong ilalagay dyan na yung sarili kong gawang bagoong. So, siguradong masarap po yan. Kaya kabang-abang lang po mga kaparis sa aking lulutuing pinakbit ni Kuya to. Ayan. Makikita nyo. Yan. Yan. Bakit po ba may kangkong? Pwede naman pong walang kangkong at pwede rin may kangkong. Depende na lang po sa nagluluto niyan. Yan po ang sangkap ng aking pinakbit. Maya abangan na lang po nyo yung mga susunod pa mamaya po ulit. Yan mga pares, magluluto ako ng pinakbit. Ito na. Inunan natin itong karne para malabo. Palalangisin natin siya at dyan natin lulutuin ang pinakbit. Yan. Abang lang po. Ayan, ganyan po ako magluto ng pinakbit mga kaparis. Ito. Ayan, ito yung aking running water, yung ating kalabasa, sitaw at talong. Ayan mga kaparis. Ulam lang po namin ito, ulam. Ayan, ito nga po yung nakita nyo kanina, may kamatis, may sibuyas. At higit po sa lahat, at ito ang bagoong. Yan, sarili ko pong gawang bagoong yan. Yan po ang gagamitin ko. Yan po ang pag sa may gusto lang po, pwede kayo bumili ng bagoong ko. Ayan. PM lang nyo po ako. Kahit po ilan ang gusto nyo bilhin, kaya kong gawin. Kahit 100 piraso nitong ganito. 70 lang po each. Ganito. Meron na kayong isang ganito. Masarap. Sweet and sour. Wala po siyang gasinong alat.
Tama lang po, yan, matamis-tamis ng konti at saka medyo may asin ng konti. Sweet and sour. Ayan, abang-abang lang po sa pagluto ng aking. Palalangisin ko po ito sa ikarne ng baboy. Gamitin ko pong pang lahok sa pinakbit. Nakikita po niya yan. Ang sarap. Ang aking pong pinakbit ay may kangkong. Siyempre, hindi mawawala na itong oyster sauce. Ayan, yan ang ating ilalawak dyan sa ating pinakbit. Kaya abang-abang lang mga kaparis. Ito po yung ulam namin ngayong tanghalian. Ngayon po yung araw ng Webes. Start po na aming pagtitinda ulit ng pares sapagkat 4 na araw kaming walang tinda sapagkat nabagyo-bagyo po din eh. Malakas ang ulan. Yan. Kaya hindi po makapagtinda dahil sobrang lakas ng ulan. Hindi wala rin naman tao. Kaya minas mabuti na lang namin mamahinga. Para na sa ganon ay may lakas kami ngayong araw na ito. Ayan mga kapare, subscribe na kayo sa akin ha. Malapit na po tayong mag 1K WH. Siyempre ang ating hinahabol ay ang 4,000 na watch hour. Sana one day magawa po natin yan. Katulong po ninyo yan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin at walang sawang nanonood po sa lahat ng mga videos ko. Yan. Lalo higit sa titinda ko ng pares. So kung bakit hindi ko po ipinakikita ang pagluluto ko ng pares sapagkat wala po akong maayos na kitchen. Maliit lang po ito. Hiwa-hiwalay po kasi yung pagluluto ko ng pares. Meron dito sa cart, meron dito sa loob. So, pasensya na po mga kapares kung hindi ko sa inyo maidemo yung pagluluto ng aking pares. Kaya kung minsan nakikita na lang ninyo, luto na siya lahat. Ayan. Pero ang totoo po niya lahat ay ako ang nagawa noon. Ayan. Habang tayo ay nagla-live kung minsan, habang tayo ay nag-vlog tulad nito, ito pang tanghalian lang naman namin. Ito po palalangisin ko. Katapos, pag napalangis ko na, dyan ko po igigisa yung mga bawang, sibuyas at kamatis. Ayan, malapit-lapit na siya. Ayan. Ayan, masarap po. Talagang yan, may taba tapos may laman. Ayan, may tabang kaunti yan. Ayan, abang-abang lang mga pares. Ayan, mamaya ulit. Okay, sa golden brown na tumipika na siya. Medyo matigas po yan, kaya maya-maya pa po ng konti. Diyan ko po yan, sariling matigas po niya yan. Kailangan po ay talagang luto-luto siya bago natin ilagay yung mga bawang, sibuyas, kamatis, at ang bagoong. Ang bagoong pong gagamitin ko rito ay sariling gawa ni Kuya To. Tayo po ay nagpapa-order din ng mga bagoong. Yan. May mga gustong umorder dyan, PM lang niyo po ako, Christopher Codilla. Yan po ang aking messenger. Medyo nakalensing na, ibig sabihin pag nakalensing na, medyo ano na siya, okay na siya. Hindi po ako gumamit ng tubig yan sa pagpapalambot niyan. Kasi kailangan magmantika talaga siya para masarap sa pinakbit. Abang-abang lang mga kaparis. At mamaya-maya lang ay masasaksihan na ninyo ang kanyang ito, ang kanyang pakbit.
Sa susunod naman po, gagawa tayo ng paborito ng Ilocano. Pakbit, ulokbit. Maghahanap po tayo ng bunga ng malunggay. At yun ang nagawang sangkap na pakbit, ulokbit. Yan. At saka yung kamuti. Kamuting bagin. No? Yan ang masarap sa pakbit, ulokbit. Yan. Bunga ng malunggay. Yan. Abangan lang po mga kapares. Mamaya po ulit. Sibuyas. Sibuyas. Ito po ang kanin namin. Yan, ano na rin. Yan po ay kasama ng panchaupan. Marami po yan. Kakaunti yan chaupan ko ngayon sa 10 kilo lang. No? Para sa aking paris. Yan mga kapares ha. Abang-abangan lang po nyo. Yan. Bukas po ulit, meron tayong premiere para sa ating pagtitinda ng paris. So, dun lang po ulit sa peso, yun ang ulit. Titingnan po natin kung gaano karami ang volume ng tao. Bukas, malalaman po niya sa premiere. Ngayon, ang ating vlog ngayon ay ang pagluluto ng ulam ni Kuya Top na pakbit. Filipino pakbit o kaya Tagalog pakbit. Yan lang po yan. Ibisikan po siya natin ng kaunting asin para po mawala ang pait. So, hindi po nakakalam pag may kaunting asin, pang-alis po yun ng pait sa inyong mga niluluto. Ayan, at lalagyan natin ng bawang. Kaya lang, dry na ang aking bawang na nilagay sapagkat ayan, nice po yun. Kaunti lang naman lulutuin namin pakbit, pang ulam lang namin ng, para sa tanghalian. Ilalagay na natin ang kamatis. Siyempre, siya na po, kakaunti ang kamatis ko, mahal eh. Wala nang pambili si Kuya Top. Baka naman. Yung gusto dyan mag-sponsor. Oy, joke lang po yun. Shout out po sa lahat ng mga subscriber ko, mga OFW dyan. Ayan, mga kaibigan natin mga OFW. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po palagi kayo dyan. Saan man kayong sulok ng mundo naroon ngayon. Ayan, ingat-ingat po. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Diretso lang po ang ating pagluluto ng sinakbit. Haluin ang haluin. Para lalo sumarap. Ganyan lang po. Haluin lang ang haluin para lalo sumarap. Yan. Haluin ang haluin. Haluin pa ng haluin. Haluin ang haluin. Lalo sumarap. Ang pinakbit ni Kuya Top. Yan. Simpleng luto lang to ha. Basta, ang gagawin ko po bawat tanghalian namin ay ibablog ko na po yung mga ulam na aking lulutuin. Para na rin yan na meron na rin po tayong content everyday bukod po sa pagluluto ng paris. Mga kaparis, ayan. Parang maganda nang ilagay ang bagoong dahil lumalambot na yung kanyang kamatis. Pero mas masarap niya na yun. Nalulusaw-lusaw yung kamatis para masarap. Ayan, sarap ng karne. Yummy. Haluin ang haluin hanggang sa maluto siya. Yan po ang pinakbit ni Kuya Top. Ang sarap niya, no? Maglaway kayo. Luto ni Kuya Top na pinakbit. Tika lang, baka kumangya ang ating kanin, patayin na natin yan. And then, ilalagay natin ang bagoong yan. Sarap. Hop, sarap. Ilagay natin. Hindi yan po maalat. Kaya, garantisado ko po na yan ay talagang pang isang lutuan lang ng pakbit.
natin siya ng oyster sauce. Then, ikat natin para ma-open ang oyster. Ayan. Pampalinamnam ba? Pampalinamnam. Dahil ito lang naman ito ang pilang, tututo na rin natin yan. Masarap na yan. Lagyan na yan. Yung iba, sa uli naglalagay ako, sinasama ko na. Ayan, abang-abang lang mga kapares. At mamaya ay matutunghayan na ninyo kung anong lasa ng pinaklit ni Kuya Top. Ayan o. Sariling gawang bagoong ni Kuya Top yan. Yung mga gusto mong order sa akin ng bagoong, ayan, makikita nyo naman o. At ngayon, nagagamitin na namin sa aming pinakbit. Diba? Masarap po yan. Palagay ng basurahan. Ayan. Hugasan natin ang maigi ang ating ang ating ampalaya at ang ating kalubasa at ang ating talong. Ayan. Hugasan para malinis. Ayan. Hugasan and then i-dry natin ng konti. At pag na-dry na natin, saka natin ito ilagyan. Yan. Hinalo-halo ko na siya. Hindi ko na hiniwala yung kalubasa, hindi ko na hiniwala yung talong. Kanya-kanya, malalabog na yun dyan. Ganyan-ganyan lang po yan. Yan. Mamaya po natin siya lalagyan ng kaunting tubig. Mamaya po natin siya lalagyan. Tatakpan po natin siya para wala akong takip. Maglasan natin ang takip para okay po siya. Ayan. Takpan po natin para siya ay moist. May sariling tubig po ang gulay. Lahat ng gulay na niluluto natin, ayan, may kanya-kanyang katas. So, posibleng maluto na rin siya dyan. Basta may takip lang. Ayan mga kapares, abang-abang lang po. Mamaya po ulit. Mga kapares, ayan na. Medyo nagano na siya, nakulo na siya. Sayang. Sarili naman, mahal lang pala. Nalagyan natin siya ng kaunting tubig. Para hindi siya kasi yung malapot. Tama-tama lang po yan para mamaya paglabog niya nakati na rin po siya. Tama lang po yan. Hindi po malalabog ang gulay niya. Promise po, hindi malalabog yan. Tapos siyempre, excuse, lalagyan ko ito ng wala lang, yun na lang. Ang iuuli natin ay yung kangkong. Ayan. At finish na tayo sa ulam. Pananghalian ng ulam. At ngayon ay pabot na pabot ito sapagkat maulan. Masarap talagang pang-ulam sa kanin. Makikita nyo yan. Iba kasi ang pakbit pagka may tubig-tubig ng konti. Pero po yan ay mamaya. Kati na rin sila. Ngayon po, wala pa po akong ilalagay niya kundi yung oyster lang. Hindi, lalagyan po natin siya ng paminta. Lagyan natin ang paminta. Ayan. Paminta. Ayan. Parang ang sarap na. Nakakabuto na kumain. Uy. Hindi ka ba? Hindi ka ba? Yan lang, ganyan lang yan. Simple lang naman ang luto na pinakbit eh. Matagal lang, mahaba lang siya sapagkat kailangan natin lutuin.
Kahit sino, kaya nga magluto nito. Ayan. Ayan, the best. Pero mas masarap daw nagluluto ng pinakbit ay ang babae. Siguradong matutuwa ang mga asawa. Paano naman? Katulad ko single. Walang ibang magluluto. Ako na lang yung magluluto. Yan. Sana all single. Habang hinahalo natin siya, hindi na natin siya tatakpan sapagkat may posibilidad na malabog maigi yung kalubasa pag tinakpan natin siya and then lalabsak na siya. So wag na natin siyang tatakpan. So wala tayong ibang gagawin, haluin lang ng haluin hanggang siya ay maluto. At ilagay natin ang kangkong. So titipin natin ang kalubasa ngayon. Medyo matigas-tigas pa ng kaunti. So bakit ba hindi ko iluna ang kalubasa? Wala kayong pakialam. Ito po yung ulam lang namin at ito hindi pang paninda. Pero pagka nagluto ako ng pinakbit, ako nagluluto pa ako sa mga restaurant, siyempre unahin mong kalubasa. Alam naman natin na yan ay matagal malambot. Kung bagay matagal lumambot. Parang ano lang yan, tagal lumambot eh. Ano nga ba yun? Secret. Sama yun. Yan. Hala, abang-abang lang mga kapare sa mamaya. Lutong-luto na yan. Yan. Kasi nga, pag tinakpan natin yan, posibilidad na lumabsak ang kalubasa. Ba, akala nyo po yan ay, akala po ba nyo maalat yan? Hindi po maalat yan ha. Sapagkat yan ay templado ng kuya to. Kumbaga, yung bagoong na yan, kahit saan, kari-kari. Yan, pinakamasarap niyan, yung mga sinusawa ng okra. Ang ganda niya sa okra, talong, nanilaga. At saka sa mga binagoongan. Yan, nandaruan pa rin po yan sa binagoongan. Nalambot niya yung kalubasa. Pag lumambot-lambot na yung kalubasa, saka natin ilalagay yung kangkong. Yan. Para masarap. O, di ba wala ng tubig? Nakita nyo wala ng tubig. Pero hindi nyo nakita lumamsak yung kalubasa. Di ba? Ibig sabihin, tamang proseso lang yung ating ginawa. So, kung tinakpan natin siya, may posibilidad na lumabsak ang kalubasa. Dahil kanina naman, tinakpan na natin siya. Ayan. At saka natin ulit binuksan. Ayan, ayos na. Tama na yung isang takip lang natin dyan. Ayan, naluto na po yun. Nahati-hati na po siya sa gitna. Bihira na kasi mga ano ngayon yung kalubasang masarap. Yung mga pagkatapos mo putihin na iyong gagataan. At pagkasarap pag lalagyan mo lang siya ng mga dahon din ng mustasa, yung bulaklak. Pagkatapos ay may alimasag o kaya hipon na lang. Ay grabe, sarap. Tapos kayo kumpletong pamilyang kakain sa pagkainan. Walang kasing sarap. Pagkatulad kong solo na lang sa buhay, yan, wala nang aking mga magulang. Lahat sila ay nasa heaven na. Nahirap kumain ng solo. Kaya, yan, nilagay natin ang kangkong. Ayan, puro hugot pa sila ito. Hindi sinabi nilagay ng kangkong. Ayan. Parang kailangan natin mag-add pa ng water. At parang mawawala siya ng soap. Walang problema. Unlimited soap po yan. Ayan. Yan. Wala na po tayong ilalagay na iba dyan. Kompleto na po ang lasa niyan. Stir lang po, okay na. At saka po yung aking pag-uong, may lasa na po yan. So hindi natin kailangan mag-add pa ng mga pampalasa pa dyan. So kahit hindi ko tikman yan, siguradong hindi yan maalat. Ay kasi timpla ko yan eh. Timpla ko rin yung bagoong. At alam ko kung gaano karami ang dapat ilagay na bagoong sa ganitong karaming pakbit. Yan.
Yan, abang-abang lang po mga kapares at ito mamaya ay ating titikman kung talagang masarap na. Yan mga kapares, malapit na siyang maluto at abang-abang lang po. Tatanong natin kung masarap mamaya sa mga kakain. At isa na rin po tayo sa kakain mamaya. Hindi ko po alam kung maalat ito matabang. Basta bahala na. Yan. Pero alam ko hindi po siya alat. Tatabang siya pero hindi siya alat. Pero hindi kasi nung matabang. Yan. Kung akala nyo medyo may kulay siya at golden brown, yan po yung dahil dun sa ginawa kong bagoong. Yan. Mga kapares, maluluto na siya. At abang-abang lang po at malalaman po ninyo mamaya. Yan. Niluluto lang po natin ang ating mga kangkong sapagkat yan ay yan. Kung alam po ninyo itong kangkong na ito, ginawa ko na ito dati ginawa ko po siyang gravy sa T-bone steak. Itong kangkong na to, yan. Blender ko po siya tapos inihalo ko po siya sa gravy. Yan. Masarap din po siya sa gravy yung kangkong. Sabi ko nga po, kailangan natin magluto ng mga pagkain masarap dahil papasko na. Kaya araw-araw magluluto po tayo ng pananghalian ng masasarap. Lahat po ng aming pagkain kakainin ay inyo nang masasaksihan. Ayan mga pares, abang-abang lang po ha. Ayan, parang pakiramdam ko, luto na eh. Pakiramdam ko lang ha. Pakiramdam ko lang, luto na talaga. Lambot na talaga siya. Sarap. Talagang sarap ito sa kanin. Dami. Nagkakapot-kapot. Yan. Yan lang po ang ulam namin. Yan. Pilipino pakbit. Susunod naman, magluluto tayo ng pakbit, ilokbit. Yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan kasi hirap kasi makahanap dito ng bunga ng malunggay. Ayan. Anong nasa Manila ko, marami nabibilhan sa Divisoria at sa Blooming Treat. Naghanay lang ang mga bunga ng malunggay. Kung kailan nandito ka sa mga pack ng wala kang mabilhan. Yeah. Parang hindi nila kilala dito ang bunga ng malunggay. Akala nila pag bunga ng malunggay hindi daw nakakain. Pero nagluluto ako sa Manila. Number 1 putahe pala yan ng mga Ilocana at Ilocana. Ayan. Yan, bunga ng malunggay. Para di siyang okra kasi, masarap. Yan. Yan, okay na po mga kapares. Luto na po siya. At abang-abang na lang po sa aming pagkain mamaya. Ay, mamaya po ulit mga kapares. Bye-bye po ulit mamaya ulit. Yan mga kapares. At yan kakainin namin at ulam na namin ngayon. Yan. Ayan, ulam na namin ang pinakbit. Ayan mga kapares. Yan ang aming ulam ngayon. Ayan. Hanggang dito na lang mga kapares. Sana lagi nyo panood din ang aking mga videos at ang mga bago kong i-upload. Subscribe na rin po kayo para na sa ganoon ma-updated kayo sa lahat ng mga i-upload kong video. Yun lang po mga kapares. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Ayan.